Actually, last time, Pastor Ian shared, no, yung the gospel to other part 1. No? Pastor, lalagyan ko lang ng konti. Huwag kayong mag-alala. Actually, yung pinrepair ng anak ko, 45 slides. Pero don't worry. We will tackle that in just, I think, less than 1 hour. Mabilis lang po ito dahil ito po ay alam nyo na. Amen? So, sabi doon, pinaliwanag ni Pastor Ian, no? Sabi niya, having the right motivation in evangelism is like the steam that drive the train. Pag wala po tayong motivation, wala tayong magagawa kahit anong salya natin. Sabi ko nga, we have dreams, we have plans, but we should be motivated by that. Pag wala tayong motivation, mga kapatid, laglag tayo. Kahit anong galing mo. Amen? With the right motivation behind our effort in evangelism, the job will get done. Yan po yung mahalaga na sinasabi ni Pastor Ian last time. We should be motivated ng mga ginagawa natin. Why? What is motivation? It defines, no? It was defined by Dennis Watley in his book, The Joy of Working. Motivation is an inner drive in the idea captured in the imagination. Amen? Sabi ng iba, nung last time dati may nakausap ako, Brad, imagination mo lang yan, imahinasyon mo lang yan. Sabi ko, all things comes from imagination. Ni minsan, hindi ko inimagine na magkakaroon ng pag-asa ang tulad ko. But God put that in my mind na merong pag-asa. Akong bahala sa'yo. So without imagination, wala tayo. So let us imagine. Ang buhay po natin ay punong-puno ng kalituhan, ng mga bagay-bagay na hindi natin maunawaan. But please, put that imagination of God in your mind. Amen? And then, sabi niya, men and women who are motivated push themselves towards flow to the inevitable setback heading onwards to their dreams. Kayang-kaya itong tagusan kung punong-puno tayo ng imahinasyon at motibasyon. Lalagpasan po natin yan. Lalagpasan natin yan. Amen? And then, sabi niya, motivation is essential to succeeding in any endeavor you try. Paulit-ulit. Paulit-ulit. Pero yan po ang pinakamahalaga. Motivated tayo. Amen? And then, sabi niya, what should be our motivation in evangelism in sharing the gospel? First, compassion for the lost. Binanggit niya ni Pastor Ian last time. Ang Panginoong Yesus ay na-move ng kanyang compassion when he saw a mass. Yung maraming tao. Nakita niya. Alam nyo, yung dalawang bagay na yan, such compassion motivated him to do 2 things. Dalawang bagay. Ask his disciple to pray that God might send laborers. Laborers, tayo po yan. And second, magkaroon po tayo ng motivation to send people. Kagaya po ng ginagawa ni Pastor Ases. Hindi siya tumigil sa amin noong kami po yung nagtatrabaho sama-sama. Tinuruan niya kami. At sinabi niya, mag-Bible study kayo. Kaya si Pastor Mabel, kahit buntis, di ko lang alam kung kay CJ yon, pumapanik ng maliit na hagdanan. Kahit pag kinatok mo, hindi ka pagbubuksan. Paulit-ulit. Pero sabi nga, walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Kung mainit tayo sa Panginoon, walang matigas na puso.
If we will continue to share the gospel, mga kapatid, wala pong aayaw dyan. Huwag po tayong magkaroon ng panghihinawa sapagkat mahalaga po na ma-share natin ang magandang balita. Amen? And then, next, yung love of the Father. Sorry balikan ko lang. Yung sense of purpose, kagaya ng binanggit kanina ng ating praise leader, nung ating pong bagong-bagong anchor dito. We have purpose in life. Huwag natin sayangin. May dahilan kung bakit ka naging magsasaka. May dahilan kung bakit ka naging mekaniko. May dahilan kung bakit ka naging bahagi ng kumpanya mo. At may dahilan kung bakit ka nakaupo dyan, kapatid. May dahilan yan. Hindi yan dyan, nakaupo ka lang, okay na. Walang bench warmer dito. Kaya pag hinipo natin ang ating mga bangko, sinlamig yan ng yelo dahil hindi yan nananatiling inuupuan. Sapagkat ang mga taga-Remay, masisipag at magagaling mag-share ng Word of God. Konti lang ang nag-amen. Dahil parang konti lang ang gustong umamin. Amen? Alam niyo, marami tayong dapat gawin. No? Yung purpose natin sa buhay. Alam niyo, sabi ko nga, for the past 18 years, nung magkaroon ako ng pagkakataong sumanib sa makakaliwang puwersa. 18 years. Pero ngayon, naaalala ko yan. May dahilan pala kung bakit ako napunta doon. Now I know how to handle hard people. Alam ko ang kiliti ng unyon. Ginagamit ako ng Panginoon ngayon doon. So that is the purpose. Kahit po pangit ang buhay mo noon, may dahilan yan. Sabi nga, all things work together for the good. Amen? Wala pong masamang bagay na naganap sa buhay mo ang hindi magkakaroon ng magandang bunga. Kailangan lang po nating ayusin. Amen? And then, number 3, the love of the Father. Don't worry po, 10 minutes ko lang ito itatakil. Sabi ko doon sa aking minutes, 10 minutes lang. Okay? Jesus experienced the love of the Father. Amen? Which prompted Him to love us. Sabi nga kanina, kung wala ka, anong maibibigay mo? Kaya ang Panginoong Yesus, even though ikamamatay niya, binigay niya ang kanyang buhay para maipadama sa atin ng kanyang pag-ibig. Hindi ko sinasabing mamatay ka din para maipadama mo ang pag-ibig mo. There are other ways. And sharing the gospel is one of them. Amen? And then, the terror of the Lord. Ito, minsan sabi natin, nakakatakot, terror eh. Marami ako naging teacher, mga terror. But I learn from them. Marami rin akong mga kasamahan sa planta, mga terror. But I use them as additional knowledge to me. Alam niyo, itong pagkakaroon ng pagkatakot sa Diyos, ito'y po yung mahalaga. And God knows that. God knows that. Amen? And then, the joy be set before Him. Alam niyo, yung katuwaan ng Diyos, kahit alam niya, huhubaran siya ng kanyang kapangyarihan, binigay niya ang kanyang buhay. Sumunod siya sa Panginoon o sa Ama. Nung sinabi ng Ama, Jesus, pumunta ka ng lupa upang iligtas ang mga tao na nalulubog sa kasalanan. Hindi niya po inalintana kahit na siya po ay His Majesty. Hinubad niya yun. Binigay niya ang kanyang buhay. Why? The joy set before Him. Alam niya, after that, may kaligayahan. Mamaya po, pag-uusapan natin. Alam niyo, yung pag-share ng Word of God, mahirap yan. Sabi ko nga sa inyo, si Pastor Mabel, pumapanik sa maliit na hagdan, buntis.
No? Naglalaro pa ng bahay baboy. No? Mga bagyo. Manganganak na kinabukasan. All of us. Ang ganda ng magiging buhay natin. Magiging maligaya sa pamamagitan ng Panginoon. Amen? Since Jesus is the author and finisher of our faith, sa Hebrews 12:2, we should be looking unto Jesus for the motivation we need to do His will. We should consider Him lest we become weary and discouraged. We will fail in doing God's will. Amen? Huwag po tayo mag-alala. Sabi nung iba, alam nyo, naalala ko noon, si Pastor Jean, nung nandoon yan kasi sa namin siya, lobby guard. Lobby guard si Pastor Jean. Nagbabantayan ng mga pumapasok, tumatanggap ng mga tawag. Kaya even yung presidente namin, kilala yan. Jean, pasa mo ko sa boss mo. May isang empleyado doon, dahil nagsishare si Pastor Jean ng Word of God, sabi ng isang empleyado, sino ka naman para mag-share ng Word of God? Hindi ka nga nakatapos. Tama-tama, dumating ako doon. Sabi ko, ikaw nga nakatapos, pero hindi ka marunong mag-share ng Word of God. Sino ka para husgahan ng kapwa mo? Baka mas mahusay pa sa'yo itong tao na to. Dahil ang kahusayan mo'y bamban sa paningin ng Diyos. Magaling ka nga sa school, magaling ka nga sa trabaho, pero hindi ka magaling sa salita ng Diyos, bamban ka. Ang lahat ng ginagawa mo ay tulad lamang ng isang basahan. Pero si Pastor Jean, ang lahat ng ginagawa niya ay halimuyak na bango sa Panginoon. Lumahimik, umalis. Ang daming paninirang ginagawa sa church, pero alam nyo, one day, natutunan niyang pumunta sa church. Dahil what? Why? May sakit yung asawa niya. That is, alam nyo, yun po yung ginagawa ng salita ng Diyos eh. Yung sharing ng word ni Pastor Jean, naalala niya yun. Kaya isang araw, pumunta siya sa church para magpa-pray. Amen? Kaya pag binibitawan natin ang salita ng Diyos, huwag kayong mag-alala. It will be fulfilled by God. Hindi ang babalik sa Panginoon ng walang dala-dala at walang naganap. Amen? Now, dito na po tayo. Part 2 ng sharing the Word of God. Wag muna nating intindihin kung ano yung mga kasunod niyan, pero gusto kong maintindihan natin, mga kapatid. Ano ba yung sinasabi ng salita? No? Sabi sa Romans 1:14-17, nagmi-mix lang po ako, Tagalog at Ingles. No? Sabi niya, sapagkat may pananagutan akong mangaral sa lahat ng tao, sa mga may pinag-aralan man o wala, sa marurunong o hangal. Yan ang dahilan kung bakit nais ko ring maipangaral ang magandang balita riyan sa inyo sa Roma. Ang nagsasalta po nito si Apostol Pablo. We are very thankful kay Apostol Pablo dahil nakarating sa Asia ang salita ng Diyos. Amen? Then sabi doon sa verse 16, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita tungkol kay Kristo dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos na ikaliligtas ng lahat ng sumasampalataya. Una, ang mga Hudyo at gayon din ang mga hindi Hudyo. Sabi ng Romans 4:17, sapagkat ipinapahayag sapagkat ipinapahayag sa magandang balita kung paano itinuturing ng Diyos na matuwid ang tao. At ito'y sa pamamagitan lang ng pananampalataya. Ayon nga sa kasulatan, sa pananampalataya, mabubuhay ang matuwid. Hallelujah. Sandali po tayong manalangin. Father God, maraming salamat sa iyong salita. Buhayin mo ito sa aming mga puso. Pagaya ng ginawa mo kay Apostol Pablo, nung siya'y katagpuin mo sa Damascus, O Diyos. Dalangin ko, Ama, na katagpuin mo rin kami, Panginoon, upang ang mga salita mo ay maging buhay namin, O Diyos. Salamat.
Ito pong aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. So, ano po ba ang gospel? Amen? The gospel is literally good news. Amen? Good news. Sabi yan ni James Kim sa kanyang libro. And then, the word gospel is an old English translation of the Greek noun evangelion, which means good news, and the Greek verb evangelizo, which means to announce good news. Himay-himayin po natin, mga kapatid. Pare-parehas po yan, lahat po yan ay root word ng evangelism. Evangelion, evangelizo, sharing the good news. Amen? Then, sabi sa Old Testament, the gospel often employs the word gospel, which means to proclaim good news, to convey, bring news of victory. Kaya mamaya, bukas ng gabi, makita nyo, yung mga politiko, may mga quitis yan, putukan ng putukan. Why? To announce their victory. Tayo mga Kristiyano, we should announce our victory. Yung isang araw, merong mga politiko dun sa harapan ng bahay, sigawan ng sigawan. Sabi ko, sana kung isinisigaw nila yung salita ng Diyos, napakainam. Lumapit sa akin yung kapitana, yung tumatakbong barangay chairman, sabi niya, pasensya ka na, Brad. Maingay. Sabi ko, sige lang, eleksyon naman eh. Pero alam nyo, minsan nakakatuwa. Ang dami-dami nilang sinasabi, wala namang natutupad. Pero ang Diyos, maraming sinasabi, lahat natutupad. Alam niyo, yung mga politiko, sabi nga, matatamis ang dila. Parang nung panahon namin ni Pastor Jean, matatamis ang dila namin. Papakamot si Pastor Jean. Delikado. 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 Pero alam niyo, mga kapatid, minsan, sinasabihan nga ako ni Pastor Roses, tumakbo ka na kasi. Marami nagsasabi mga kaibigan ko doon, kahit yung nagugupit ng buhok ko, kuya, tumakbo ka na. Sabi ko, huwag ka mag-alala sa Sunday, 21 kilometers. There are good news. But always bad news pagdating sa politika. Hindi kagaya sa Panginoon, walang bad news. Lahat good news. Amen? Lahat good news. Even yung maliliit. Ano ba pinakamaikling verse sa Bible? Oh, kita nyo, Jesus wept. Why? Yung pag-iyak niya ay pagpapadama ng pag-ibig. May halaga yun. Naghanap pa ako ng pinakamaikli. Ano pa pinakamaikli na sumunod doon? Jesus wept. Diba? Wala na. Puro mahaba na yung verse. Pero lahat yun ay makatotohanan at may katwiran. Amen? Then, sa biblical culture, sabi niya, gospel in both its noun and verb forms what we use most often when announcing an important battle, even important news event like a victory in battle. Kaya po yung mga, nung panahon ng Panginoong Yesus, nung panahon ng Old Testament, pagka meron pong nanalo na hari, may nauuna dyan, nangangabayo. May daladalang scripture. At sinisigaw. Nagwagi. Tayo po ay nagwagi. Pag sinasalubong si Haring David ng mga tao, sumisigaw sila. Diba? So tayo po dapat ganun din. Huwag natin sayangin ang purpose natin.
May kakilala akong great preacher. Nung una daw siya nakakilala sa Panginoon, yung kanyang Bible, singliit ng kilikili niya. Kasi kailangan niyang itago, nahihiya siya. Dati po itong progresibong manggagawa din. Dati din po itong makakaliwa. Tinatago niya. Sabay kami, ako naman sa kaliwa, siya sa kanan. Ay, nahihiya kami. Pero mali pala. Ang ganda ng buhay, ikahihiya mo. Ay yung pangit, ipinagbubunyi mo. So, anong difference? Amen? Sabi sa Psalm 40 verse 9, I have proclaimed the good news of righteousness in the great assembly. Indeed, I do not restrain my lips, O Lord. You yourself know. Napaka-yabang ni Haring David. Diba? Sabi niya, alam mo yan, Diyos. Alam niya, Panginoon. Hindi ako nagtatago. Kahit sa great assembly, isinisigaw ko ang buhay mo. Parang inawit natin kanina. Tinetestify natin dapat lahat ang kabutihan ng Panginoon. Amen? Then sabi sa Isaiah 52:7, how beautiful upon the mountains are the feet of him who bring glad tidings of good things, who proclaim salvation, who says to Zion, your God reigns. Wala po tayong dapat itaas. Papurihan, kundi ang Panginoon. Amen? The Bible summarizes the biblical gospel as the message of Jesus, the message of the apostles, and the teaching of Christianity. Kaya pong unawain ng bawat isa yan. Alam na alam natin yan. Amen? Jesus Christ, He is the primary source of both the teaching of Christianity and the message of apostles. Buhay po niya yung gospel. Mga kapatid, buhay niya yan. Inilatag yan ng mga sumulat yung buong buhay ng Panginoon. Amen? Kaya yung message na to, lahat yan, no? Siya po yung primary source niya. Kung ikaw po ang primary source, parang sa amin pong kumpanya, napakalaki. Lalo pang lumalaki. Sabi ko nga, sa lahat ng anggulo ng negosyo, merong kapartner ang San Miguel. Pagkain, tubig. Kung hindi nyo po alam, yung tubig, meron kami niyan. Pagkain, sapat-sapat yan. Even power. Meron na po tayong global power sa San Miguel. Kaya nga po yung Meralco, kasosyo na tayo dyan. Hindi po ako pala sila. Empleyado nga lang pala ako. Bakit ba ako nakikiako? Even kalsada. Lahat po ng mga prime na highway, gawa ng San Miguel. Siya ang, kumbaga, source. Ang dami. Pero sabi ko nga, lahat to temporary. Lahat to temporary. Amen? Yung salita ng Diyos, yan ang mananatili. Ano man rangya mo sa buhay. Kanina pinag-uusapan namin ni Sister Edna sa kotse. Marami ka mang pera, pero kuripot ka. Walang saysay ang pera mo. Pero kung wala kang pera, mapagbigay ka, wag naman. Wala ka nang pera, magbibigay ka pa. Mga kapatid, be generous. Maging generous tayo. Kung may sobra ka, i-share. Dahil yun yung purpose. Dahil yun yung primary teaching ng Panginoon. Amen? Then, gusto ko lang basahin ito, no?
The heart of the gospel is the good news of His love and salvation. 4 na libro yan. Matthew, Mark, Luke, and John. Kasi baka po may iba dyan, hindi pa alam ang mga gospel. Pinapaalala lang natin. Ito po yan. No? MML. Mga acronym. No? Matthew, Mark, Luke, and John. No? Then, does the Bible call all the Christians to share the gospel? Lahat po ba tayo tinawag na mag-share ng gospel? Yeah. Kulang pa sa lakas. Pag sinabi ng politiko, iboto, sumisigaw tayo ng pagkalakas-lakas. Pero pag tinanong kayo, kayo ba ay bahagi na magsasabi ng salita ng gospel? Yes. Dapat umihiyaw tayo, yes! Dahil dyan po tayo inilagay ng Diyos. Amen? Sabi po sa Matthew 28:18-20, all authority has been given to me in heaven, on earth. No? Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo. No? Natanong ako, ano daw yung lo? Mababa. Ang ibig sabihin lang yan, yes. And yes. I am with you always, even to the end of the age. Ang ganda ng salita na to. Kaya huwag tayong matakot. Amen? Sapagkat ang salita po ng Diyos ay kasama natin habang tayo'y nabubuhay. Amen? Sabi niya dito sa Deuteronomy, hiramin ko lang yung verse ni Brother Chris nung nakaraan. Kasi bago tayo mag-share ng gospel, alam nyo mga kapatid, dapat alam natin to eh. Dapat nakatatak to sa atin. Sabi ng Deuteronomy 6:4-9, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Amen? You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. And these words which I command you today shall be in your heart. Kung wala yan sa puso mo, kagaya ng sinabi ni Brother Barbin, you have nothing to share. Kung yan ay nasa nguso lamang ng isang tao, baliwala yan, wala yang power. Amen? And then sabi pa ng 7, you shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, and when you rise up. You shall bind them as a sign on your hand, and they shall be a frontlet between your eyes. Alam niyo, nung unang panahon, ang mga salita ng Diyos, nakabigkis yan, nakasulat yan, nakabigkis, nakalagay sa liig. Eh ngayon, dati nakikita ko yan sa mga jeep. Pag sumasakay ako ng jeep, ang daming mga word of God. Ngayon, ang nakalagay, barya lang sa umaga. Ang nakalagay sa mga jeep, sabi nung anak kong bunso, Dad, kailan ka pa sumakay ng jeep? Mahabang panahon, nag-jeep tayo. Pero binago ng Diyos ang buhay natin. Amen? Yung mga nakasulat ngayon sa bahay, dati, mga word of God. Yung mga nakalagay na picture. Ngayon, ang mga nakalagay, mga Korean pop. Mga may life size pa. Diba? Iba na ngayon. Sa school, nakalagay. Dati, nung nag-aaral kami, mga word of God. May nakalagay pa pagka papasok ka ng opisina ng teacher o ng
ng guidance counselor, nakalagay, God bless you. Eh ngayon, wala ka na makita. O kaya sabi nga ni Brother Marvin, dapat maintindihan natin. Ako nga, ano ko yung sinasabi ni Brother Chris, iba na ngayon ang mga nakalagay. Hindi ko alam kung saan ang galing yung rainbow. Misa mali pa ang kulay. Iba na ngayon. Kaya mahalaga, mga kapatid, na magsikhay tayo. Mababaw lang na salita ng Tagalog yun, mga kapatid, huwag kayo mag-alala. Magsikhay, ibig sabihin mag-aral. Magpunyagi sa pagsasalita ng mabuting balita. Amen? Alam nyo ito, yung learnings natin dito, una, nag-iisa lang ang Diyos eh. Walang katulad yan. Kaya dapat ipinagmamalaki natin yan. Second, love the Lord your God with all your heart, your soul, and your strength. Huwag mong mahalin yung boss mo. Dahil isang araw, papalitan din yan. Sa amin sa San Miguel, wala dapat permanente. Kaya si Pastor Mabel, nakailang lipat na yan. Ako, nakailang lipat na rin. Even yung ibang mga boss. Kaya yung iba, nagpe-praise doon sa boss nila. Sabi ko nga, okay, mag-alala. Papalitan din yan. Isang araw, may papalit yan. Pero ang Diyos, nag-iisa. Amen? Then, the Word of God should be placed in your heart. Inulit ko lang yung tinuro ni Brother Chris. Then, the Word of God shall be taught diligently to our children. Kaya merong prayer night sa mga bahay natin. Meron tayong lugar para sa bahay natin para manalangin. Magbasa ng salita ng Diyos. Then, it shall be spoken at all times. No, kahit sa interview. Meron akong na-interview noong nakaraan, mechanical engineer by profession. Napakagaling. Sabi ko sa kanya, yung trabahong papasukan mo dito, gusto mo kaya? Alam niyo, sagot sa akin, lahat naman po ng bagay ibinigay ng Diyos. Dahil lahat po tayo may dahilan kung bakit tayo nabubuhay sa mundo. Tinamaan ako eh. Kaya nung nagpakilala siya, sabi niya, praise leader po ako sa aking church. Sabi ko, very good. May katuwang na tayo dito. God is giving us yung mga tao na ganyan. Amen? It shall be spoken at all times. Huwag tayo mamili. Ito, nagulat ako rito kahit boss ako eh. Di ba, meron mga ini-interview, ninenervyos. Ito, punong-puno ng confidence in sharing the gospel. Dinaig pa ako eh. Kaya nung malaman niyang assistant pastor ako, sabi niya, ay, pastor po pala kayo. Kasi hindi halata. Di ba? Siyempre, ang focus mo naman, pag nag-i-interview ka, alam mga church ang gamitin mo. Di ba? Atawa kayo, ha? And it shall be seen by everybody. Kasi nagugulat tayo, di ba? Ay, Christian ka po pala. Ay, kaya nga sabi ni Pastor Ayan, mag-ingat tayo eh. Kasi testimony natin ang nakasalang. Ang Diyos natin ang nakasalang. Kaya dapat mag-ingat tayo. Amen? Sharing the gospel, you need to draw on your strength. May kanya-kanya po tayong papel, mga kapatid. Hindi lahat tinawag na pastor. Oh? Hindi po lahat tinawag na maging apostles. Hindi lahat tinawag na maging praise leader o praise back
back up. Lahat po tayo tinawag. Kahit ang trabaho mo, ushers, ang ganda ng ngiti ng kapatid natin. At ang sabi kanina sa akin, Pastor, ang pogi mo. Ang sarap pakinggan, di ba? That is appreciation. Lahat po tayo may bahagi. Kaya po ang kamay natin, hindi magkakapantay ang daliri. Alam niyo po ba yon? Yung paa natin, bakit hindi magkakapantay ang daliri? Hindi tayo ginawang mga giant na pare-parehas ang haba ng hinlalaki hanggang hinliliit. Huh? Bakit kaya? That is balance. Para magkaroon tayo ng balanse. Sa kamay, may mga purpose yan. Hindi ko na po iisa-isahin. Pero napakadami pong bagay ang pwede nating pagsaluhan sa loob ng simbahan. Kaya kung wala ka pang ministry, huwag kang magatubili. Approach all our ministry heads. Di baling mapuno ang entablado ng mga singers. At least, nagagamit mo yung talent mo na binigay ng Diyos. Di baling mapuno yung ating technical booth. Huwag naman sobra. Baka pabutas yan. Di baling marami tayong ushers sa baba at taas. Sabi ko nga kay Sister Edna kanina, palalagyan ko to ng pedestrian lane. Kasi yung mga nagmumotor, walang habas. Parang mauubusan ng kalsada. Yung mga kotse, for our safety. Pero sabi ko, saan kaya tayo lalapit? Bahala si Pastor Jean. Maglalagay siya dyan ng mga pulis. Napakadaming magaganda. But sabi nga, draw your strength on that. Kung anong talento mo, gamitin mo. Kung ikaw ay tinawag mag-preach ka. Kaya salamat sa mga ministry heads natin. Nagpipreach sa Pagray, no? Sa iba pa nating satellite. They are being called for that. Amen? Then, sabi niya, listen well and meet people where they are. Huwag po nating antayin yung mga taong lumapit sa atin. Tayo ang lumapit sa kanila. Amen? Kasi, alam nyo, kahit isa lang maligtas, meron akong nakitang kwento niyan. Siya po ay itinalaga para mag-preach sa lumberjack o yung tapasan ng mga punong kahoy. Na-late siya, na-traffic. Pagdating niya doon, wala ng tao. Pero sabi niya, may dahilan kung bakit ako nilagay ng Diyos sa lugar na ito. Nag-preach siya kahit walang tao. And then, one day, pagkatapos niya doon, one day, meron lumapit sa kanya. Pastor, hindi mo ako kakilala. Pero salamat. Dahil yung buhay mo na isinare mo doon sa mga punong kahoy ay naging bahagi ngayon ng buhay ko. Nakatago po ako noon, nakikinig. Nahihiya po ako dahil nag-iisa na lang ako. But because of that, sabi niya, pastor po ako ngayon sa church at marami po akong natuturuan. Sometimes akala natin walang nakikinig. Pero tandaan natin, mga kapatid, let us meet them. Ito po, sure. Kung dala-dala mo ang mabuting balita, mabuti din po ang magiging kaganapan nito. Amen? Then, consider your cultural context. Sabi niya, sharing the gospel today means we Christians must first struggle to understand what religion and the good news. Akala nung iba, relihiyon pa rin ang pakikinig ng mabuting balita. Kaya kahit nakaupo dyan sa bangko,
walang saysay. Alisin na po natin yun. Yung mga kasama natin sa timbahay, mga kapatid natin sa timbahay, hindi po yan ang lugar. Sama-sama tayong sasamba sa Panginoon at maniniwala na ang Panginoong Yesus ang kaagapay natin. Ang mabuting balita, ang mas mahalaga, hindi ang relihiyon. Kaya sabi sa Bible, hindi tayo maliligtas ng relihiyon. Considering malalaki. No, minsan meron pang mga istasyon sa TV. Meron akong nasakyan taxi nung papunta akong Davao. No, actually, hindi taxi, Grab na nakikinig siya kay kapatid na Soriano. Nagugulat ako, masyado siyang engrossed doon sa pinanonood niya o pinakikinggan niya. Sabi ko, kapatid, nagbabasa ka ba ng Bible? Hindi po kami pinapayagan. Tinuturo lang po sa amin. Ay ko, basahin mo ang Bible mo para mas maunawaan mo ang salita ng Diyos. Dapat mahiwalay. Nowadays, grabe, ang paniniwala ng mga tao sa relihiyon. Nakikipagpatayan because of the religion. Alam niyo ba yung pinagmulan niyang Hamas at saka Israel? Pag tinignan mo ang historya niyan, may nakikipagtalo sa akin. Sabi nung isang nagsabi sa akin, paano naman hindi aawayin ng Hamas yung Israel, mga agaw ng lupa yan? Hindi niya alam ang katotohanan. Amen? Kaya nung sinabi kong God chosen people ang Israel, ibinigay niya ang lahat ng karangyaan sa Israel. Alam niyo ba kako? Basahin mo ang Biblia. Yang mga nakapaligid sa Israel, yan ay mga anak sa labas. At ang anak sa katotohanan ay ang bansang Israel. Amen? Hindi kasi alam. So anong dapat role natin, mga kapatid? Ipaalam natin yun. Be ready to learn something new about the gospel yourself. Dapat alam natin, basahin natin maigi, unawain. Araw-araw sa pagbabasa natin ng gospel, may mga bagong revelasyon. Yung John 3:16 alone, pag binasa mo yun, paulit-ulit, madami kang mapupulot na aral. Amen? Then, treat other cultures and faith tradition with respect. Kaya sinasabi ng iba, pagka meron akong narinig na preacher, sabi niya, lahat daw ng mga ibang relihiyon ay mapupunta sa impyerno. Sabi ko, hindi lang sila. Kung hindi tayo maniniwala sa Panginoon at tatanggapin ang Diyos o ang Panginoong Yesus bilang ating sariling tagapagligtas, hindi tayo maliligtas. Unawain natin sila. Alam nyo, ito yung dapat nating maging task. Minsan nakikita ko, mas mabuti pa yung mga yan . Pero pagtulungan natin na mabura sa isipan nila ang relihiyon at ang mapunta sa isip nila ay ang salita ng Diyos. Amen? Respect. Respect. Kahit po sa ating mga magkakapatid, respeto po. Yan po ang pinakamahalaga. Then, share the gospel to other Christian. Kasi baka po may ibang revelasyon yun. O kaya, kailangan pala nila yung salita na yan. Minsan kasi hindi komot pastor, mahusay na kami. Kailangan namin ng katuwang. Kailangan namin na ma-sharean din ng Word of God at kayo yan. You are our backer. Kayo po yung nasa likod namin. Hindi po kami magiging
lingkod ng Panginoon kung wala po kayo. At kami din, ganun din. Kaya po kami nagsisikhay na mag-aral. Kaya sabi ko nga, I'm so proud, no, na may pastora tayong ganito, na talagang nagsisikhay, nag-aaral para turuan tayo. Ngayon po, nararamdaman namin to eh. Kasi kami na yung tumatayo dito pansamantala. Kaya nung isang araw, sabi nga ni Pastor Mabel, she traveled, no? Nag-travel siya from Kanlubang hanggang dito, 3 oras kalahati. Lamang lang ako ng 15 minutes kasi ako 3 oras at 45 minutos. Ang hirap. Pero alam nyo, pag nandito ka sa church, ang saya. Nawawala ang pagod mo. Nawawala ang pagod mo. Pero sabi nga namin, nag-uusap kami ni Pastor Ray, ni Brother Steve, sometimes we should decide. Anong gagawin natin? Para sa Panginoon o para sa tao? Para sa Panginoon o para sa trabaho? Para sa Panginoon o para sa ikabubuti ng buhay mo? Kasi lahat naman yan, encompassing yan. Lahat ng ikabubuti mo sa trabaho, sa buhay mo, sa pamilya mo, lahat yan manggagaling kung mabuti ang relasyon mo sa Diyos. Resultant na lang po lahat yan. Kung gusto mo maging mayaman, huwag kang tumaya sa loto. Pumunta ka sa Diyos. Mag-ask ka ng wisdom. Amen? Kung yan po ay bahagi ng pamamahayag natin ng salita ng Diyos, alam nyo, marami pong malilinawan. Nakakita ba kayo ng lutuhan? Lalo nung 107 million yung papanalunan. Nakita nyo ba yon? Kung gaano kahaba ang pila. Kung gaano kadaming nagnanasang manalo ng 107 million. Samantalang sa church, nag-aatubiling pumunta. Sa church, hindi lang 107 million ang mapapanalunan mo. Buong buhay mo, ibibigay sa'yo. Amen? Demonstrate the gospel in how you live. O kagaya nung sabi ko, nung nag-i-interview ako, sabi ko nga, eto, grabe ang demonstrasyon niya sa buhay na ibinigay ng Diyos sa kanya. Kaya nung sinabi kong, dahil accepted mo yung trabaho, accepted din kita. Ipapa-medical na kita dahil gusto ko mag-umpisa ka na. Grabe yung tuwa niya. Grabe. Why? Because He demonstrated the Lord Jesus Christ in His life. Bakit? May favor. Pag dinemonstrate natin ang gospel sa buhay natin, may pabor. May pabor yan, mga kapatid. Amen? And why it is important to share the gospel with others? First, sharing the gospel is also when we share the good news of Jesus Christ, it's the way to bring glory to God. Amen? Ang mapapupurihan ng Panginoon. Then sabi niya, we proclaim His greatness and show others what He has done for us. Kaya mayabang tayo na may pagmalaki ang Panginoon. Why? Maganda yung bunga. Pagka kinakanta ko yung kanta ng Sino ba ako para ibigin mo? Nasaan kaya ako kung wala ka sa buhay ko? Ang gandang bigkasin yun, mga kapatid. Because without the Lord God in our life, wala po tayo. Amen? And then, what are the benefits of sharing the Word of God? Ang dami po niyan. It follows God's example. It directs us in wisdom.
It provides necessary encouragement. Minsan, down na down ka. Bigla may mag-share ng gospel sa'yo. Ma-uplift ang life mo. Meron akong kakilala. Hindi niya akalain yung kausap niya magpapakamatay sa MRT. Pero dahil inutusan sa ng Diyos, puntahan mo. Dali-dali, pinuntahan niya. Pagdating niya doon, hindi alam nung tao kung anong gagawin. Pero dahil na-share niya ng word, nasabihan niya ng salita ng Diyos, nagbago yung mind. Hindi na siya magpapakamatay. Sometimes, timing ang salita po ng Diyos sa buhay natin. Very timely. Hindi po yan darating sa atin nang wala lang. Amen? Kaya mahalaga, wag po natin pabayaan na mawala sa buhay natin ang salita ng Diyos. Then, it transform our families, workplace, and communities. Hindi kayang baguhin ng gobyerno ang buhay mo. Hindi kayang baguhin, ninuman, ang buhay natin. Ang tanging kayang bumago ng buhay natin ay ang Diyos at ang Kanyang salita. Akala ko noon, kaya kong baguhin ang kalagayan ng mga manggagawa sa San Miguel. Mag-isa ako, pinagtatanggol ko sila. Nag-i-strike ako mag-isa. Tinatayuan ko ng picket line ang buong San Miguel. Akala ko noon kasi kaya kong mag-isa. Pero mali. Walang kakayahan ng tao na baguhin ang buhay ni numan. Tanging ang Diyos lamang. Amen? Then, after lack of motivation, na sinabi nga ni Pastor Ayan last time, no? There is fear of rejection. Marami. Akala ng ibang tao, pag nagsalita sila ng salita ng Diyos at hindi sila pinansin, hindi ko na uulitin, okay na ako doon, napahiya ako eh. Kapatid, hindi. Hindi ka napahiya. Why? Nagampanan mo ang trabaho mo sa Panginoon. Hindi ka napahiya. Maraming nagsasabi, hindi karapat-dapat. Kagaya ng kwento ko si Pastor Jean. Pero alam nyo ba si Pastor Jean, hindi tumigil to share the gospel. Hindi inalintanan ni Pastor Mabel na buntis siya. Hindi napigilan si Pastor Ray na magsabi ng mga salita ng Diyos na itinuro sa amin ni Pastora Ses nung panahon na nagba-Bible study kami. And now, yung buong pamilya ni Pastor Ray nandito. Yung buong pamilya ni Pastor G nandito. Yung buong pamilya ni Pastor Mabel. Amen? Yung buong pamilya ni Pastor Ayan. Bakit? Nagpagamit tayo, hindi tayo natakot, hindi tayo nahiya. Yung iba, sinisigaw ang kahihiyan, pero tuwan-tuwa. Yung iba nga, ipinagmamayabang pa na sila'y magnanakaw. Anong pagyayabang ng isang masama at anong pagyayabang ng isang mabuti? Hindi masamang magyabang kung yan ay para sa ikagaganda ng buhay ng kapwa. Ipagyabang mo ang salita ng Diyos, kapatid. Amen? May natutunan po tayo? So, alam nyo, ito po yung mga pamamaraan para ma-overcome natin yung fear of rejection. First, huwag tayong tumingin sa tao. Huwag nating i-please ang tao. Sometimes yun yung problema eh. Nag-ahalo. Nako, boss ko to eh. Baka mamaya, mapahiya ako. Ano ngayon? Basta sa Diyos, hindi ka naman kahiya-hiya. Kaya si Pastora Ses noon,
Even sa main office, pinapatawag yan to share the gospel. Even yung presidente ng packaging noon, nagpapagawa pa ng salita, ng sharing. Mga boss. Kaya kung kapitbahay nyo lang yan, naglalaba, huwag kayo mahiyang mag-share. Bigyan nyo ng sabon. Tapos sabihin nyo, yung sabon po nakakalinis ng damit. Pero ang salita ng Diyos nakakalinis ng puso. Ang dami pong pamamaraan to share the gospel. Amen? Ang daming pamamaraan. Sabi sa Galatians 5:10 sa Amplified, I have confidence in you, in the Lord, that you will adopt no other view, contrary to mine on the matter. But the one who is disturbing you, whoever he is, will have to bear the penalty. Ano siya sabi ng Panginoon dyan? Basta tumingin ka lang sa akin. Kung sino man nang magpapahiya sa'yo, ako nang bahala dyan. Ako nang bahala. Amen? Then, sabi ng 1 Thessalonians 2:4 Amplified din, but just as we have been approved by God to be entrusted with the gospel that tells the good news of salvation through faith in Christ, so we speak not us, if we are trying to please people to gain power and popularity, but to please God who examines our heart, expecting our best. Amen? Napakahalaga po na ang papurihan natin sa ginagawa natin ng Panginoon. Hindi po kung sino man. Amen? Second, pray for boldness. Sabi niya sa 1 Corinthians 2:1-5, ito po yung Berean Bible, no? Kasi minsan, nasasawa na rin tayo sa NKJV. Nasasawa na rin po tayo sa mga, pero mahalaga, pag nag-aaral po tayo, tingnan natin kung ano yung magagandang verse, iba-ibang translation para mas maunawaan natin siya. Amen? Sabi doon sa 1 Corinthians 2:1-5, when I came to you, brothers, I did not come with eloquence or wisdom as I proclaimed to you the testimony about God. Amen? For I resolved to know nothing while I was with you except Jesus Christ and Him crucified. Sabi ng verse 3, I came to you in weakness and in fear and with much trembling. My message and my preaching were not with persuasive word of wisdom, but with a demonstration of the Spirit power, so that your faith would not rest on men's wisdom, but on God's power. Pray for God's power. Pray for boldness. Kung tayo po ay mayabang na isineshare ang mga ibang bagay, mas maging dapat malapad ang ating paniniwala sa salita ng Diyos. Amen? Lapit na po tayo matapos. Don't worry po. Then, sabi ng verse 18 ng Ephesians 6-20, pray in the Spirit at all times. Okay? With every kind of prayer and petition, to this end, stay alert with all perseverance in your prayer for all the saints. Pray also for me. Pray also for us. Okay? That whenever I open my mouth, words may be given me so that I will boldly make known the mystery of the gospel. Sabi ng verse 20, for which I am an ambassador in chain, pray that I may proclaim it fearlessly as I should. Alam niyo, si Apostol Pablo po nagsasabi nito, nakakulong, nakagapo sa mga paa, pero grabe ang boldness. Tayo malaya. Sabi nga ni Brother Marvin, wala pang pumipigil sa atin na mag-share ng Word of God sa Pilipinas. Malaya pa tayong magsalita. We have freedom. Kung yung mga iba-ibang organisasyon, napakayayabang, magpahayag ng kanilang mga damdamin. Bakit kaya tayong mga Kristiyano, minsan kimi?
Why? We don't believe in the good news. Okay? So mga kapatid, tandaan natin yan. Then, sabi ng Acts 4:29 to 31, ito po dito, ibinigay ng Panginoon, no, kay Pedro at kay Apostle Pablo, nung sila po ay patuloy na inuusig, sila po ay nanalangin. Sabi nila, and Lord, consider their threats, okay? And enable your servant to speak. Sila po ay pinipigilan Huwag kayong magsalita. Pero sila po ay nanalangin. Ang sabi po ng verse 31, after they had prayed, their meeting place was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. Kaya kung nangangailangan ka ng power, huwag po yung kili-kili power. Ang kailangan mo, God. Amen? And, next, build courage to tell others about Christ. Don't be ashamed. Don't be ashamed. Yung mga politiko, puro kasinungalingan, but they are not ashamed. Ikaw, katotohanan, bakit ka mahihiya? May kanta yan Bakit ako mahihiya? Diba? Kung ang salita ng Diyos ang isi-share ko. Amen? And then, as you are aware, we had already endured suffering and shameful treatment in Philippi. But in the face of strong opposition, we were bold in our God to speak to you the gospel of God. Sabi ng 1 Thessalonians yan. 2:2 sa Bereans Bible. In conclusion, mga kapatid, sorry, medyo napahaba ng 10 minutes. Continue to know God. Learn the Word of God. Never stop sharing the gospel. Never stop sharing the gospel. And then, continue to do and obey the Word of God. Continue to obey. And last, pray for courage and boldness. This is not a hard teaching, mga kapatid. This is just a simple teaching. Kung Kristiyano ka, dapat po ito yung, alam nyo, yung Bible, kung merong manual ang mga makina, may manual ang mga electric pan mo, may manual ang mga gamit mo sa bahay, to follow, para sundin. May Bible tayo na manual ng buhay natin. Yan po dapat yung sundin natin. And the Great Commission. Amen? Yung Great Commission ng Panginoon, hindi po yan inilatag para pabayaan lang natin ang kapwa natin. In ending, mga kapatid, let me share to you. Ako po ay nagsasabi sa inyo ng katotohanan. Alam nyo, masarap pong magpagamit sa Panginoon. Pero minsan, ako nakakalimutan kong magpagamit. Minsan, kinukulang po tayo ng fire to share the gospel. Minsan kinakain ako ng sistema ng mundong ito. Please pray for me. Please pray for me. Amen? I am boldly saying na sometimes nauuna yung mga boss kaysa sa Diyos. Kaya po mga kapatid, now, because of this sharing, sinasabi ko din po sa inyo, patuloy tayo magpagamit sa Panginoon. Just follow this. Just follow this.
Pray for the pastors. Pray for our leaders. Amen? Let us all stand. Let us pray.